pasilip ko lang po sa inyo tong ating incubator. Kasi nag-i-start na po siyang ayan. Nag-i-start na pong mapisa yung mga bibe natin. Ito, binasag ko na kanina. Ayan. Tapos itong mga to, sa ano pa to? Sa 3 next month. Pero itong mga manok, bali sa 28 mga ka-backyard, mapipisa na yan. Pero itong mga bibe, sa 25 yan mapipisa. So, magka-candling tayo mamaya. Titignan natin yung mapipisa at yung hindi mapipisa mga ka-backyard. Papakita ko sa inyo. Ayan, yung ating incubator. Malinis yan mga ka-backyard. Yung paglilinis na incubator natin, di ba po ba pinakita ko po sa inyo dati? Ganun lang mga ka-backyard, maglinis ng incubator. So, ayan. So, i-maintain nyo po dapat na malinis yung incubator nyo kasi nga po ay makokontaminate yung mga itlog na isinasalang nyo dyan, saka babaho po, no? So, ayan mga ka-backyard. Pakita ko lang sa inyo mga ka-backyard yung ating incubator, no? Ayan, no? Pinisa ko na iba kasi nag-crack na mga ka-backyard. Ayan. Kailangan ay tutulungan mo na siya. Alisin mo yung shell kung saan andun yung kanyang tuka. Pero avoid nyo po yung palagi ko po sinasabi. May langgam. Pero yung langgam na yung mga ka-backyard, di naman yan nangangagat. Avoid nyo po yung kagaya na sinasabi ko sa inyo mga ka-backyard, yung mapadugo nyo sila. Kasi yun yung makakasama doon sa ating sisiw. Once na napadugo nyo, dahil syempre, kailangan nila yung dugo na bumabalot doon sa kanilang itlog. Doon pa po sila kumukuha ng lakas nila. So pagka naputol nyo yun, syempre, makukulangan po yung maibibigay nun na lakas pa doon sa ating sisiw. Doon po nagkakaroon ng disability yung ating mga napipisang sisiw mga ka-backyard. So ayan, mamaya pag papakita ko sa inyo kapag ito ay napipisa na at ito ikakandling natin mga ka-backyard. Ayan. So ayan mga ka-backyard yung ating update dito sa sirang incubator. Wala po kasi akong time mag-ayos mga ka-backyard. Pero makikita nyo naman po yung mga binibenta natin ay maayos mga ka-backyard. Ibang-iba itsura dito sa ating ginagamit, no? So, para sa akin naman, as long as nakakapisa siya, okay siya mga ka-backyard. Kasi wala na akong time na mag-ayos eh. Pero subukan ko pa rin yan. Ayusin ko pa rin to syempre mga ka-backyard para naman makita nyo yung yung ating incubator niyan. Pero gusto ko na niyan mag-upgrade. Gagawa pa rin ako ng DIY. Mag-upgrade tayo mga ka-backyard. DIY incubator. Syempre, looking forward tayo dun in the future yung ating mga magiging breeders, no? Yung mapuproduce nila na mga itlog. Syempre mga ka-backyard, no? Hindi nakakayanin nitong ating incubator. Pero napakadami ko na po napapisa dito. Kung 1,000 lang mga ka-backyard, meron na, no? Ayan. So, madami na din ako napakinabangan sa incubator na to. Natutunan ko yung mga dapat at hindi dapat gawin. Na-share ko naman na din sa inyo mga ka-backyard. Siyempre, mag-upgrade tayo. Same ng concept pa din ito. Pero, siyempre, yung capacity ay iba na. Mas madami na yung mailalagay natin. Yun lang yung pinagkaiba mga ka-backyard. Mas madami yung mailalagay natin. Magandang umaga po sa ating lahat mga ka-backyard. Ngayon samahan niyo po ako at silipin natin yung ating incubator. So palagay ko kasi ngayon ay
napisa na. So, kahapon mga ka-backyard ay ipinakita ko po sa inyo na yung ating mga sisiw ay yung mga itlog ay tinulungan ko na. So ngayon ipapakita ko rin ulit sa inyo mga ka-backyard kung paano ko tinutulungan naman yung sa mga pato, no? So sagutin na din natin yung mga ibang katanungan na madalas ko nababasa sa comments mga ka-backyard. So pilitin natin na maisa-isa. Sana ay wala akong makalimutan, no? So open natin mga ka-backyard yung ating incubator. So yan na sila, oh. Yan na sila mga ka-backyard, oh. Pakita ko lang po sa inyo. Ayan na sila mga ka-backyard, nagkapisa-pisa na sila. So ito po yung mga tinulungan ko kahapon. Lahat yan tinulungan ko mga ka-backyard. Papakita ko sa inyo. Sana ay meron tayong pwedeng tulungan dyan ulit, no? So ayan mga ka-backyard, pakita ko sa inyo sila. Ayan. Ito po. Ito, need na niyan tulungan mga ka-backyard pag nakakita ka ng ganito. Tulungan na natin kasi hindi niya na alam kung saan niya ilalabas yung kanyang ulo. Ayan, buksan natin. So yung lagi ko po sinasabi sa inyo, pag may dugo pa, huwag niyo pong pipilitin. Kasi magkakaroon po yan ng disability kapag ka napadugo niyo po siya. Ayan mga ka-backyard, oh. Tingnan niyo po. Dahan-dahan lang to mga ka-backyard. Magaan lang yung kamay ko. Huwag po kayong mag-alala. Ayan. So pag ganyan na mga ka-backyard, hayaan nyo na siya, no? Huwag nyo na po siyang ilabas. Kasi yung pusod niyan, malamang ay fresh pa. Ayan na. Buhay na. So alisin ko lang yung mga shell mga ka-backyard. Tignan nyo naman po. Mapapansin nyo naman, talagang hindi normal yung kanyang pagka-crack. So ibig sabihin dyan ay talaga naman tinulungan ko siya mga ka-backyard. Saka ipinakita ko na po sa inyo kahapon. Meron pa po yata dito sa ilalim, eh. Ito. Saglit lang. Meron pa dito ito mga ka-backyard, oh. Ayan. So daming bibe. Alisin lang po natin itong mga to. Para ano. Ayan. Ito po ang kaibahan ng pagpapapisa ng bibe sa manok. Ang bibe mga ka-backyard masyadong madumi. Ayan, may ganito sila, oh. Na kapag napabayaan, didikit sa inyong incubator. Alisin na natin. Ito, kailangan na ng tulong nito mga ka-backyard. Tignan nyo naman po. Focus ko lang. Ayan, oh. Hindi niya na alam mga ka-backyard yung kanyang anahin. Ang kahalagahan nito mga ka-backyard, yung pagtulong natin sa kanila is may iwasan natin yung pagkamatay ng ating mga sisiw. So mga gusto po matuto, tingnan nyo sila mga ka-backyard. Ang gaganda nila. So sa mga gusto po matuto, itapusin nyo po yung video natin mga ka-backyard para hindi po tayo malilito or makukulangan ng impormasyon, no? Kasi yung iba po, nakikita ko po yung mga nagko-comment, yung kanilang tanong ay nasagot ko naman po dun sa video na yun. Ang kaso, baka hindi po nila tinatapos yung video natin, kaya nakukulangan po sila ng informasyon or idea doon sa ginagawa natin. Lisin lang po natin ito. Ito po yung madumi, oh. Ayan. Kaya mga ka-backyard, sana po itapusin nyo para ano. Tapos may mga nagtatanong, ilang beses daw po ba natin iniikot, no, yung ating itlog kapag nasalang na. So iniikot ko siya mga ka-backyard 2 times a day lang. Ang pag-ikot ko sa kanya ay 9 AM dahil nga late na rin ako nagigising, at 9 PM. So yun ay trinay ko lang. Pwede naman po pala, no? Successful pa rin ang pagpapapisa. Kasi yung iba ginagawa nilang 4 times a day, 3 times a day, no? So mahirap yun mga ka-backyard, lalo na kung busy tayo. Minsan lang natin masilip, no? Ay imposible magawa natin yung 4 times a day. Saka lalo na kung maramihang itlog.
Tapos nagtatanong mga ka-backyard kung ilang watts ang ilaw. Ang ilaw po natin ay 50 watts lang. Kahit na 100 eggs si mga ka-backyard kaya niya. Wala pong fan. At ano pa ba yung mga tanong? Paano daw ba ang tamang posisyon ng itlog? Kahit anong posisyon mga ka-backyard ng itlog ay pwede. Basta ang lagi natin tatandaan ay ma-rotate lang natin ng maayos, hindi natin maumpog-umpog, ay okay lang. No, kahit nakatayo yan, basta mamaya ay igaganyan nyo naman siya. Basta babalik-balik na rin nyo lang mga ka-backyard nang hindi siya nauumpog, much better, no? So, yan na sila mga ka-backyard, no? Kung iisipin nyo po, napakasimple lang ng concept ng ating DIY incubator, mga ka-backyard. At napakasimple lang po, isang hygrometer, isang bulb, kahit ilang itlog yan mga ka-backyard. At ang tinatanong nila madalas, yung tubig daw po ba? Kailan magi-start ang paglalagay ng tubig? Ako mga ka-backyard ay from day 1 hanggang mapisa. No? At ang paglalagay ng itlog mga ka-backyard. Ako din, kahit na araw-araw ka maglagay ng itlog mga ka-backyard, nasa sayo naman yan. No? Kung masipag kang mag-ikot, no? Nasa sayo yan mga ka-backyard. Lalo-lalo na kapag marunong kang mag-separate ng mapipisa na at hindi. Yun lang naman mga ka-backyard yung kailangan mong i-consider doon, yung mapipisa na sa hindi. Kasi once ng itlog ay paragi mong binubuksan yung incubator mo, pag may malapit ka ng mapisa, syempre mga ka-backyard, yung factor nun ay baka malunod yung ating mga papisang sisiw. Ganito mga ka-backyard. Once na may crack na, nakikita nyo po ba yung crack? Pwede nyo na siyang tulungan. Para yung ating sisiw mga ka-backyard ay mapipisa na talaga. No? Talagang hindi na siya pwedeng malunod dyan kasi nga ano na natulungan mo na mga ka-backyard, yung oxygen niya ay safe na siya, hindi na siya malulunod. Ayan ayan mga ka-backyard, 50-50 pa nga siya kapag hindi natin siya natulungan ngayon baka mamatay siya. So ganyan mga ka-backyard. Ayan, kulay black to, kulay itim. Ayan yung madumi sa bibe. Dapat lagi nating minomonitor yung kalinisan ng ating sa pusod kasi nila to mga ka-backyard. Ang kalinisan ng ating incubator para hindi ma-contaminate, no? So pag wala pa pong crack, hindi ko po sinusubukan yung ginagawa ko sa kasi masyadong maselan ang pato. Ayan. Yung tubig mga ka-backyard, lagi lang ako nang lagay ng tubig. Hindi ko na tinitignan yung wala tayong pang monitor ng hygrometer, no? Wala tayong pang monitor ng humidity. Pero tingnan nyo naman mga ka-backyard, yung ating mga bibe. Successful na napisa. Kinukuha ko po kasi ngayon tag-ulan kasi mga ka-backyard, mahirap makapagpapisa ng mga alaga, lalo na sa bibe, gansa, ganyan. Kasi yung mga yan, pag umuulan, naliligo yung mga yan mga ka-backyard kahit na sila ay naglilimlim. So after nila maligo, pupunta agad sila dun sa kanilang pugad. Dun na nasisira yung mga itlog mga ka-backyard. So yun ang kinaganda ng ating incubator, no? At wag po kayong matakot gumawa ng incubator. Napakasimple lang po. Ilaw at ito. Tsaka kung naguguluhan kayo, pwede nyo pong ulit-ulitin yung mga videos natin na paano magpapisa. Nandoon lahat mga ka-backyard. Iga-guide ko kayo doon kung paano. No? At mag-comment lang po kayo at gagawan ko lahat ng videos yan, yung inyong mga request, no? Gusto malaman, no? Pwede ko pong gawan ng video yan para na sa ganon ay malinawan po kayo at hindi po kayo malito o hindi kayo makomplikahan sa paggawa ng incubator. Napakasimple lang mga ka-backyard. Mag-isip kayo na sana dati pa lang
natutunan ko na to, no? Ako nga din mga kabakid, sana dati pa lang din ay natutunan ko na to. Para hindi na tayo gumastos ng napakalaki sa pagpapa-incubate ng itlog or maraming nasisira, no? Kasi kung isipin nyo po yung nagastos nyo sa paggawa ng or mga nasayang na itlog mga kabakid, mas malaki pa po yung nagastos nyo kesa dun sa or nasayang nyo kesa dun sa paggawa nyo ng incubator. Napakamura lang po nito. Hindi po kayo gagastos dito ng halos 2,000. Kung itong ganito lang mga kabakid, napakamura lang. Pero syempre yung pagod mong paggawa. Pero nandito lahat mga kabakid, dinedemo ko lahat yon. Gumawa na ako ng video pa paano gumawa ng incubator. So sundan nyo na lang mga kabakid. So ito mga mga itlog ng manok na to. Kasi 8 to sinalang. Expected ko ng 28 ito mapipisa. Ay meron na naman akong naibahagi sa inyo ng konting kaalaman, no? Kita nyo naman po yung ating mga bibe. Napaka-healthy nila mga kabackyard. Napaka-healthy nila mga kabackyard. So mamaya or bukas, pwede na natin silang ilagay sa karton, no? At pwede na natin silang pakawalan. So sana mga kabackyard ay sagot ko lahat ng mga katanungan nyo. Pasensya na po yung mga nagko-comment na hindi ko na re-replyan, no? Medyo busy lang po talaga kasi. So yan mga kabackyard. Comment lang po kayo kung meron ako nakalimutan. Gagawan ko ng video yan mga kabackyard.